What's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kadit. At OT na naman tayo dahil meron tayong mga ginagawa dito. Ayan. So, prepare tayo ng mga pan blower natin. Tapos yung mga burner natin, inaayos natin. So, bubutasan natin yan bukas. Lalagyan natin ng mga mark bukas. Tapos ito, so yan, hindi ko na napakita kanina. So naglalagay tayo ng mga shrinkable tube sa mga wires ng ating pan blower. Ayan. So nilalagyan natin ng shrinkable tube yan para safety yung wire, di ba? Para matibay. Ayan. Tapos inaano natin, nilalagyan natin ng parang spring para kahit mahatak, hindi agad mahahatak yung dulo. Ayan. Tapos dito nilalagyan din natin ng dikit. Ayan. May dikit yan. Ayan. So, pagkalagay natin ng shrinkable tube, i-roll natin, ayan, dito sa pentel, dyan. Ikot para mag-roll, ayan, mag-coil, ayan. So, after that, maglalagay tayo ng nito, terminal, ayan. So, nabili rin natin to around 10 pesos isa. Ito, ayan. So, may positive, negative yan. So susundin nyo lang, ang kulay na ginagamit ko dito ay kulay red at saka black. Yung red ay pink ay positive, and then yung black ay negative. Yan. Bali apat na wire yan, black at saka white yung isa. So pinuputol ko na kasi masyado malaki yung wire. Kaya itong isa pampatibay na ito, itong blue. Yan. So, bali ilan to? 6 yung ginagawa ko. Mayroon na ako nagawang 3. So, yan. Ito na yung output natin. Ayan, 3. Tapos may 3 na lang tayong gagawin. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Medyo matrabaho rin. Mas lalo na yung isa, yung previously na mga unit natin, yung mayroon pang control module, mas mahirap siyang gawin. So ito, ang ginagawa ko, maglalagay ako ng isa pang shrinkable. Ito, may biyak. So may purpose yan kung bakit may biyak. Susuot ko siya dito. Ayan. Pabaliktad, yung may biyak, ito yung nasa dulo. So yung walang biyak, yung sa loob. Ayan. Shoot ko siyang ganyan, tapos naglalagay din ako ng malaking shrinkable tube. So ito yung magiging balot sa huli para mas matibay yung kapit ng wire. So sakto yan. So medyo binabanat ko lang ng konti dito para sumiyot dun sa ating terminal socket, o yung connector natin. So yan yung positive at negative. Itong pula, itong pink, ay yan yung ating positive. Ayan. Ito yung ating positive, yung pink. Niroll lang natin, tapos hatiin natin sa gitna. Ayan. Tapos negative yung itim. Iniikot ko na, hindi ko na to hinihinang kasi matagal pa eh. So binibend ko na lang yung dulo para magkaroon siya ng kapit. So tapos dito naman magkakabit tayo dito. Ayan. So yung positive ay nasa kaliwa. Pag ganyan ang harap, nasa kaliwa yung positive at nasa kanan naman yung negative. So yung positive ay pula, kaya yung pula sa kanan. Ayan. Shoot lang natin siya ngayon. Ayan. Tapos higpit.
pagkahigpit, ayan, okay na. So double check, itim sa negative at red sa positive. So bago yan natin anuhin, idiretso. So bago natin i-hit yung shrink cable sa loob, so magte-testing muna ulit tayo para ma-check natin kung okay, kung umaandar bago natin siya i-silyado. So double check muna agad. Ayan. So ito na yun. Ayos. Ang lakas din ito mga kadit. 1.1 ampere din lang to. Pero malakas. So double test na din to dahil itong controller natin tinetesting ko na rin para pagka binitbit natin papunta sa customer ay okay na yan, goods na yan. So after natin matesting yung controller, dito na natin siya ilalagay para so yan na yung na-test natin na controller. Yan. Yan. So after nating ma-test ay unahin muna nating ilagay itong shrink cable na maliit. Ayan. So ang ginagawa ko dyan, yung ginaganyan ko siya. So yung blue na wire, pampatigas kasi ito, pampatibay. So para pag hinila hindi siya mabubunot. So ganyan ginagawa ko. Ilalapat ko yung biyak na shrink cable dito sa ibabaw. Ayan. Tapos i-hit ko para yung wire dito, yan, ma-hold niya ng ayos para kahit mahatak siya hindi mabubunot, di ba? Tapos after nyan ma-hit, lalagyan natin ng electrical tape para maipit naman yung ating shrink cable tube. Ayan. Double purpose to. Okay, pag nailagay na natin yung, pag naipit na natin yung shrink cable tube, pansinin nyo. Yan. Kahit hatakin yan, mahatak muna ito bago matanggal yung wire. Tapos, lalagyan pa natin itong shrink cable tube na malaki. Yan. So, kaya ako binabanat para kumasya. So, hindi ko masyadong nabanat to. Kaya, medyo masikip. So banatin muna natin. Ayan, para medyo pumasok siya. Para once na inihit natin ay yan, lalapat siya ng maganda. So magiging secure yung ating wire. Kasi pag hindi mo yan nilagyan, basta mo na lang itinornilyo dyan, ay mabilis siya mabunot, lalo na kung hindi masyadong maingat yung gagamit. Ayan. I-hit ko lang siyang ganyan. Ayan. Okay. So ito na yung output natin. Ayan. So ito yung hindi 3-in-1 kasi direkta sa kuryente lang to na 12 volts. Kaya mas mabilis siyang gawin. Unlike before yung ginagawa natin mayroon pang control module. Gagawa pa tayo ng box. Maglalagay pa tayo ng controller na may PCB. Tapos maglalagay pa tayo ng plug. Kaya medyo matagal at saka may presyo. Okay, so ito na. Ayan na. So meron pa tayong dalawa. So ganun lang proseso, ulitin lang. Tapos yun na. So gagawin natin ay tapusin muna natin. Mamaya na natin ipapakita sa inyo. Okay, so tapos na tayo mga kadit. Na-testing na natin yung ating mga pan. So bali 7 pan pala yan, 7. Ayan, 7. Kulang pa yung pan natin na yan. So
ito yung natapos natin na mga pan natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 6. May isa pang natira. Ayan na male connector. So, 6 na pan. Ayan. So, ito na yung lahat ng natapos natin. So, ligpitan time na dahil gabi na. Tapos na tayo. Siningit ko lang yan habang wala pa tayong masyadong ginagawa. So, alas 10 pasado na kaya hinto na muna tayo. So, sinisingit ko lang pagka-uwi para sa Sabado at Linggo ay purong sa kalan na lang tayo magpo-focus. So, dito mga accessories, mga parts na iba ay inunti-unti na natin tapusin para wala na tayong problema dito. Dadamputin na lang natin kapag magte-testing at kapag may bibili. Okay, so yun lang. Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. So, yan na yung ating nagawa. Nag-ano rin pala ako nito. Yung burner natin. Repair ko na rin. Buti may nakuha ako sa hardware nung kahapon. Yan. Bali, pito yung ginawa kong nozzle burner. 4 lang muna yung bubutasan ko kasi matagal din magbutas eh. So, unti-untiin ko yan bago magsabado. Okay. God bless po. Thank you very much. Magandang gabi, bayan.